Magandang araw sa mga patuloy na naniniwala at magandang tulad ko. Over naman sa greetings. Wala pa nga, nag-exceed ka na agad. Chares. Splendid day, everyone. I am Kyle. And I'm Javier, your breath taking host for today. Grabe naman yun, may paggasp talaga. But, welcome back to Diaspora and Devotion, kung saan pag-uusapan at i-explore ang world's biggest religions ng Hindi Inaantok. Gusto niyo yun? At syempre, one story at a time. Yes, kasi to be honest, there are times talaga when religion can sound a bit complicated for some. Pero dito sa Diaspora and Devotion, we believe learning about different religions and beliefs can be enlightening and, of course, enjoyable. Tama! So for today's episode, we'll delve into Judaism. So ano nga ba ang Judaism, ate ko? Care to explain? Sino? Ako? Ako ba? Sige na, ako na. Ano naman? Ako naman palagi. Okay, so, Judaism is one of the oldest monotheistic religions. Ibig sabihin, they believe in one God. Wow, that's right, Jarir. They also have a rich history, deep traditions, and malaki ang influence nila sa other religions like Christianity and Islam. Uy, sakto! And when we say old, we mean like OG level old. Like Abraham and Moses kind of old. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi natin to gagawing history lecture. We'll break it down in a way that makes sense and at the same time entertaining, syempre. That is so true. We'll talk about key beliefs, important practices, their historical origins, and major Jewish holidays too. Plus, we'll share why understanding Judaism matters, especially in a diverse world like ours. And mga people sa Earth, don't worry. Walang judgment dito. We're just here to learn together and maybe laugh a little along the way. So whether you're bored, curious, confused, or trip nyo lang talaga makinig, just stick around. Let's explore Judaism together. Hello mga ka-believers! Kami nagbabalik and like what we said earlier, today's episode is all about Judaism. Pero syempre, hindi lang kami magchichikahan dito. Baka naman magsawa kayo niyan, no? Tama! Kaya they're here with us today ang dalawang special guest na super knowledgeable sa history, beliefs, at culture ng Judaism. Let's give a warm welcome to Third and Nosy! Hello everyone! Hi Jarir! Hi Kyle! I'm very thrilled to share yung mga kwento at insights ko about Judaism today. Hi Madlang people! And yes, ako rin. Thank you so much for having us. I'm ready to talk about the rich history and meaning of Judaism in a simple and fun way. Syempre, let's take it slow lang. Okay, game na game tayo dyan. Unahin muna natin ang basics. Judaism nga ba ang isa sa pinakalumang monotheistic religion? Tama ba yon? Yes! Galing! Tumama ka! Actually, over 3,000 years old na siya. Nagsimula pa sa ancient Near East, which is yung lugar na ngayon ay Israel at Palestine. Wow! Parang time travel naman to. Pero, sino ba talaga ang unang tao na may malaking role dito? Like, yung main character. Ganun! Well, that would be Abraham. He's often seen as the founding figure of Judaism. Sa Book of Genesis, God commanded him na iwan ang hometown niya sa Ur and pumunta sa bagong land ng Canaan. Uy, ano yan? Parang pack up, we're leaving. Basta trust me bro. Ganon. And of course, Abraham obeyed. Sa Canaan, God made a covenant with him. Kumbaga, sacred agreement siya. Ito yung promise na magiging malaking nation ang mga descendants ni Abraham and magiging blessing sila sa buong mundo. Kaya pala importante talaga si Abraham. Now I know. Pero after niya, ang alam ko may sumunod pa eh. Ano nga ulit yung mga names nila? His son Isaac, tapos apo niyang si Jacob. Si Jacob naman ay may 20 na anak, puro mga lalaki, na naging 12 tribes of Israel. 12 tribes? Ang dami! Parang teleserye naman yan, moms. Pwede ring family reunion every year. True. Pero teka,
After Abraham at descendants niya, pumasok na si Moses sa picture, di ba? Yes! Si Moses ang isa sa pinaka-importanting figure sa Judaism. Sa Book of Exodus, siya ang nag-lead sa mga Israelites out of slavery in Egypt. Ay, yung Exodus na parang pelikula with miracles and all. There can be miracles. Oo. Tapos sa Mount Sinai, doon niya natanggap ang Torah kasama ang Ten Commandments. Yun yung naging backbone ng Jewish law, ethics, at devotion to one God. So, doon nagsimula ang Judaism as organized religion na nakabase sa isang Diyos at sa mga batas? Correct. And later on, nagtayo sila ng first temple sa Jerusalem during King Solomon's time. But eventually, nawasak ang temple at na-exile sila sa Babylon noong 586 before Christ era. Pero wow, grabe! Paano pa nila napanatili yung faith na meron sila kahit wala ng temple? Nag-shift sila sa pag-focus sa scripture, prayer, at community worship sa synagogues. Ito naman yung naging simula ng Rabbinic Judaism, which became the foundation of modern Orthodox Judaism. Nakaka-inspire ang resilience nila. Kahit ang daming trials sa life, they kept their identity and faith. Diba? At dahil dito, malaki rin ang naging influence ng Judaism sa Christianity at Islam. Wow! Salamat sa mga na-share nyo. Mga listeners, may na-discover ba kayo or na-curious sa mga info na yan? Kasi guess what? We're just about to get started. After a short break, pag-uusapan naman natin yung mga key beliefs, important symbols, at practices ng Judaism like the Torah, Sabbath, at mga holidays na tulad ng Passover at Hanukkah. Kaya teka! Mag-relax muna kayo, stretch your legs, grab your snacks, and stay tuned. We'll be right back dito lang sa Diaspora in Devotion. Ngayon, dumako tayo sa mga makabuluhang important symbols ng Judaism. Makikita mo ang mga ito sa kanilang mga komunidad at sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Una, ang Torah Scroll. Imagine nyo, ito ay sagradong sulat kamay sa parchment na naglalaman ng 5 books of Moses. Simbolo ito ng divine wisdom at Jewish identity at talagang nirerespeto at pinag-aralan ito sa kanilang religious life. Next, ang menorah. Ang 7-branch temple menorah ay kumakatawan sa divine light at presensya ng Diyos sa Israel. Mayroon ding 8-branch menorah, ang tinatawag nilang Chanukiah, na ginagamit naman during Hanukkah. Then, meron din silang lusyon o ang 2 tablets. Ito ang simbolo ng 10 commandments na ibinigay kay Moses na nagpapahiwatig ng covenant o kasunduan ng Diyos sa Israel. At syempre, ang pinakakilala, ang Star of David o Magen David. Ang 6-pointed star na ito ay malawak ang kinikilala bilang simbolo ng Judaism at Jewish identity. Bukod pa rito, mayroon din silang ibang simbolo tulad ng Lion of Judah at ang Hamsa na sadyang may malalim na kahulugan sa kanilang heritage at pananampalataya. Isa sa pinaka-important na aspeto ng Jewish life ay ang Sabbath o tinatawag nilang Shabbat. Ito ay linghahang araw ng pahinga na nagsisimula Friday evening at nagtapos Saturday night. Ginogonita nito ang pagpapahinga ng Diyos pagkatapos ng paglikha. Ang Shabbat ay itinuturing na cornerstone ng Jewish life. Sa araw na ito, umiiwas sila sa 39 categories ng creative work. Halimbawa, hindi sila nagsisindi ng apoy o humahawak ng pera. Sinasanctify ito sa pamamagitan ng mga ritual, nagsisimula sa pag-iilaw ng kandila, pagbigkas ng blessing sa alak, na tinatawag nilang kiddush, at sa bread, ang chala. Shala! Mayroon din silang communal prayer. Ang Shabbat ay nagpo-promote ng spiritual renewal at communal solidarity. Pinapalakas nito ang kanilang pagkakaisa bilang isang komunidad. Pero, bukod sa Shabbat, meron din silang mga major Jewish holidays na malalim ang ugat sa Torah at kasaysayan na nagpapaalala sa kanilang mga foundational events at relasyon sa Diyos. Narito ang ilan sa mga ito. Passover. Ito ay nagdiriwang ng Exodus mula sa Egypt na nagbibigay diin sa themes ng liberation o kalayaan. Shavuot.
Ito naman ang nagmamarka sa pagbigay ng Torah at Sinai. Sukkot, ginugunita nito ang paglalakbay ng mga Israelites sa disyerto na sinisimbolo ng pagtira sa mga temporary booths. Rosh Hashanah, ito ang Jewish New Year na nakasentro sa repentance o pagsisisi at renewal o pagbabago. Yom Kippur, ang Day of Atonement na dedicated sa fasting at prayer para sa kapatawaran. But, ang mga holidays na ito ay hindi lang basta historical commemorations. Sinasariwan nito ang Jewish identity at kolektibong alaala taon-taon. Pinapatibay ang kanilang pananampalataya at pagkakakilanlan. Ngayon, punta tayo sa mga contribution nito sa larangan ng relihiyon. Ang Judaism ang nagbigay daan sa monotheism, ang paniniwala sa iisang Diyos na moral, makapangyarihan at lumikha ng lahat. This concept became the very foundation for two other major world religions. Ano nga tong religions na to? These are Christianity and Islam. Can you imagine that? Ang basic idea ng iisang Diyos, dito nagsimula. That's right! Sa Kristyanismo, ang Old Testament ay hango sa iba't ibang banal na kasulatan, kabilang na ang Torah ng mga Hudyo. Kaya kung nagbabasa ka ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy, binabasa mo ang mga bahagi ng Torah na kasama sa Kristiyanong Biblia. Ang kanilang moral na mga turo tulad ng 10 Commandments o 10 utos na nagbibigay ng pundasyon sa ating modernong legal at moral na sistema ay nagmula rin sa Judaism. Bukod pa rito, meron din silang mga alituntunin sa pagkain tulad ng kosher at mahahalagang prinsipyo ng pananampalataya tulad ng Sabat o araw ng pamamahinga na malaki ang naging epekto sa pilosopiyang panrelihiyon at moral na kanluranin. Pero hindi lang sa relihiyon nagtapos ang kanilang ambag. Let's talk about their cultural contributions. Malaki ang pagpahalaga ng Judaism sa social justice, pamilya at edukasyon. Sa katunayan, dahil sa matagal ng pagtataguyod ng mga komunidad ng Hudyo sa literacy at kaalaman, nagkaroon sila ng mga tagumpay sa philosophy, science, literature, and arts. Think of some of the greatest minds in history. You'll find a significant number of Jewish scholars, scientists, and artists among them. Isa sa mga pinakamakapangyarihang concept nila ay ang Tikkun Olam, na ang ibig sabihin ay repairing the world o pag-aayos ng mundo. This idea has sparkled countless charitable and human rights movements all over the world. It's a call to action to make the world a better place, not just for oneself, but for everyone. Gayon din, ang mga Jewish holidays tulad ng Hanukkah at Passover ay hindi lang basta pagdiriwang. Inalalatag nila ang mga tema ng religious freedom at historical resiliency. Ang kanilang mga kwento ng paglaban at pagpanatili ng kanilang faith. Sa kabila ng pagsubok ay may kinalaman sa karanasan ng maraming tao sa buong mundo. Sa kabuuan, ang pamana ng Judaism ay malalim na nakaugat sa maraming aspeto ng lipunan ng mundo. Mula sa mga batas at ethical na balangkas hanggang sa mga programa sa edukasyon at mga religious na kaugalian na patuloy na humuhubog sa ating mga kontemporaryong lipunan. Judaism also has a unique relationship with Christianity, the dominant religion in the West. Because of this, it has had a significant influence on the evolution of Western civilization. The preservation of the Old Testament, the sacred text of the synagogue, as a central part of the Christian Bible was a decision debated in the 2nd century Christ era, but it was an important one. It not only influenced the development of beliefs and doctrines, but also provided an ethical vitality that continually overcame the desire to return to a separation that rejected the world. It kept the spiritual essence vibrant and outward-looking. Para sa ating mga listeners na curious kung ano ang mga pangunahing paniniwala ng mga Hudyo, narito ang isang mabilis na overview. Naniniwala ang mga Hudyo na mayroon lamang iisang Diyos at gumawa siya ng covenant o natatanging kasunduan sa kanila. Sa pamamagitan ng mga propeta, nakikipag-usap ang kanilang Diyos sa mga mananampalataya at binibigyan ng gantimpala at parusa ang mabuti at masamang gawi. Sa ilang eksepsyon, karamihan sa mga Hudyo ay naniniwala na darating ang kanilang Mesiyas
balang araw. The rabbis are the spiritual leaders. They worship in synagogues, which are considered holy spaces. And I'm sure you've seen their symbol, the Star of David, a six-pointed star. Pero, tama na, teka lang. Okay. Pero enough na about the history and whatevs ng Abrahamic religions. Curious ako, ano yung mga similarities nila? Oo nga, no? Like, this whole episode has been about the three religions, especially Judaism, of course. But like, what's the similarities of Judaism, Christianity, and Islam? Ano kaya? Huy, ako, may alam ako. Pero about Judaism and Christianity lang siya. Add na lang kayo if may alam kayo about Islam, okay? So ito na nga, both Judaism and Christianity believe that the universe was created by God. Siyempre, sa Judaism, tawag sa kanya ay Yahweh. Ito. Nakita ko here na the Islam people believe the universe was created by Allah. Kung sa Christian God at sa Judaism, Yahweh, sa Islam, Allah naman ang tawag sa kanya. Ding, ang cool nun. Actually, narinig ko sa isang friend ko na Jewish na ang worship day nila is Saturday. Tas dawag nila doon is Shabbat. Tas sa mga Muslims, alam ko is Friday yung worship day nila. And ang tawag naman nila doon is Jumu'ah. Siyempre sa mga Christian day, ang day of worship natin, Sunday, ano pa ba? Pero alam mo, ang kulit nga actually, kasi sunod-sunod, alam mo yun, Friday, Saturday, Sunday, ganun. Low over noon, baka mapunta ka sa Olam Haba. Ha? Ano yun? Ulam? Ma, ano ulam? Be, hindi kasi Olam Haba is the heavenly afterlife for the soul ng mga Jewish. Anong ulam-ulam ka dyan? Ah, okay. Gets. Kumbaga yung heaven ng mga Christian. Tapos Jana ng mga Islam. Yes, tumpak na tumpak ka dyan, be. Ang opposite naman ng heaven ay hell. Tapos Olam Haba is Gehinnom. Tapos Jana is Jahanam. Wow! Ang laki naman ng brain. Pero alam mo, kakaiba rin ang salvation nila. Explain mo nga, Jarir. Hala, ba't ako? Nanahimik yung tao, oh. Ikaw gusto ko eh. Sige na. Ano ba yan? Oo na. Sige na, eto na. So, there are three kinds of salvation for the three branches of Abrahamic religions. For Islamic people, they submit to Allah and do good deeds. For Christians, their salvation is to have faith in Jesus and do good deeds. And last but not the least, Jewish people obey the law of the biblical book. O diba? Isn't that neat? Oh yes, that is neat and super informative. Di ko in-expect na ang dami ko palang matututunan dito sa podcast natin. Pero I'm happy that we learned a lot. Diba guys? Oo, super agree. Mas lalo na lumalawak yung perspective ko. Ito pa. Last na similarity na to. Sige, go lang, be. We have all the time in the world. So, ito na nga, diba? Their way of prayer is actually quite different. Christians can pray either personally or communally in church. Tas sa mga Jewish people naman, they pray 3 times a day. Tas sa Islamic people, they pray 5 times a day. Grabe, ang dami talaga nating natutunan ngayon. I love it! So guys, because these three monotheistic religions came from the same guy na si Abraham syempre, I think it's inevitable na marami talaga silang similarities. And I think that's super interesting and adds more depth to each religion. Yeah, it's super fun learning about all this stuff. And for me, it lets me give more respect to each religion the more I know about them. True. And since the three religions came from the patriarch Abraham, lahat din sila may respect for their respective prophets and divine guidance, life after death and divine judgment. Nagsishare din sila ng importance of justice and compassion, and they care for the oppressed too. Okay, just to wrap it up guys, just give me one thing you all learned today. Go! Sino mauna? Ako. Okay, tabi. Ako una. Ano ba? Diba? Today, I learned that 3 oldest religions came from the same guy. Sino yon? Si Abraham. Ano palag niya doon? Salita. Okay. Kakaiba ka talaga. Sige, sa'yo na. Personally, I learned that Islam, Christianity, and Judaism all have one God, which means they're all monotheistic religions after all.
Ganun. Ganun pala. Wow. Ganun. Okay, Wow, okay. lupit. Ako. Ako na. Lupit. I learned today na maraming holiday ang mga Jewish people. Like Passover and Shavuot and Sukkot. Ganun. Ikaw naman. Oh, Norman. ganun! Ganun! Wala ko, natutunan ko today ang mga simbolismo ng Judaism. And medyo nakakalito siya, pero super fun to learn about. Ikaw naman siguro. Ay, talaga ba, no? Talaga ba? O, tabi muna kayo, guys. Tabi muna kayo. Ako na to. Okay, so for me, I learned that the Jewish religion or Judaism is super old. Mas matanda pa sa Islam or Christianity. Mga 3,500 years old na siya. Over naman sa 3,500. Ako. Maraming names ang mga Jewish people. Una, Hebrews, tas Israelites, tas Jew. Tas ngayon, due to some social standings, Jewish people na ang tawag sa kanila. Wait, talaga ba? Uy, grabe. Oo. Grabe. Galing. Pati na Oo. Amazing. Tapos na ba kayong lahat? Tapos na Opo, kayong lahat? opo. Ako na to. For me, di ba Abraham passed on his legacy to his son Isaac, who then passed on his legacy to his son Jacob. Though medyo may conflict na nangyari, syempre. Ay, grabe. Wow, baka awit yan. Guys. Ganun. I learned today. Ay, over naman sa sing. Over naman sa Anyway. sing. I learned today na rabbis took super long. Mga ano ata yan eh. Mga 1,000. Ay, 1,000 years. Paano lang? 250 years to finalize their sacred scriptures. Okay. Ganun pala. Ganun. Yes. Ganun. Oh my God. Ay! Kiana, ikaw na. Ikaw. Tanakh, and there are three main parts of it. The Torah, the Nevi'im, and the Ketuvim. Oh, Galing. I see you. Ako isa pa. Meron pa ako. Huwag ka na rin. Ay, joke Ay. lang. Nalaman ko lang today na ang mga Jewish people pala nun ay sobrang religious nila. Oh. Oh. O tapos? Tapos? Yun lang. Ayun na, okay. Ano ba yan? Okay, pero grabe naman. Ano ba yan? Nakaka-happy naman. Ang dami yung natutunan today. Over naman sa iya. Diba? Ganun. Ating natutunan. Pero syempre, tama ka dyan, partner. And remember, to all our listeners, everybody comes from somewhere. And it is important to respect that. Kasi respect begets respect, di ba? Ganun. Ganon. Stated. Malupit. Pero guys, wait lang. Unfortunately, mamimiss nyo na ako. Kasi, we have to end the episode here. No! I'm over. Ganun. Ay, over talaga. Over. But, we'll see you all Ganun. next time here. Ay! Si OA. Grabe naman to. Pero anyways, as I said, we'll see you all next time here on Yes. Devotion.